Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Si Romeo Sumundog. Ano pangalan to? Romeo Sumundog. Wait, okay. So ang tanong niya dito sa akin kasi kanina, Bro John Ray, may tanong lang ako doon sa Wisdom of Solomon 16:7. Sinasabi doon na ang tumingin sa tansong ahas ay gagaling. Parang na-misquote siya, parang 21 yata to. Hindi Wisdom of Solomon 16:7, baka doon to sa Numbers 21:8-9 siguro yung ibig niya sabihin. Ang sa Wisdom of Solomon, yung yung pinasira na yung tansong ahas sa pagkakaalam ko. Pero ang sabi niya kasi dito, sinasabi doon na ang tumingin sa tansong ahas ay gagaling mula sa pagkakagat ng ahas. Sinasabi rin na hindi siya gumaling dahil sa ahas, kundi gumaling siya dahil kay Yahweh na gumawa ng kautusan. May connection ba ito sa mga banal nating larawan na kung tayo ay lumuhod at humahalik sa mga banal na larawan ay hindi tayo lumuhod sa larawan kundi lumuluhod tayo sa ipinipresenta ng larawan o sa inilarawan ng larawan? Okay mga kapatid, yun ang tanong niya. Sinagot ko na siya dito pero gusto ko kayo ang magbigay ng sagot sa live. Bro Tata? Hello, brother. Yes, ayun. galing ko sa baba. Hindi, Sabi ko na pinatakbo mo talaga Bro Jando. galing po ako sa baba dahil medyo nobo ko, Brother Jando. So, okay ka lang ba sumagot Bro Ta? Anong tanong ko? Kung kaya po Okay. sagutin, kung hindi kaya, Kaya mo to. Madali lang naman sagutin to. Sabi niya dito Bro Ta, doon daw sa Wisdom of Solomon 16:7, pero sa tingin ko ang ibig niya sabihin yung sa Numbers 21:8-9. Ang ibig niya siguro sabihin dito hindi sa Wisdom of Solomon. Kasi sa Wisdom of Solomon pinasira na tong tansong ahas Sa Wisdom of Solomon kasi sinamba na nila. Pero siguro may certain text doon na baka hindi ko lang siguro nabasa kasi ito yung inano niya. Pero ang sabi dito niya Bro Ta, na sinasabi doon na ang tumingin sa tansong ahas ay gagaling mula sa pagkakagat ng ahas. Sinasabi rin na hindi siya gumaling dahil sa ahas kundi gumaling siya dahil kay Yahweh na gumawa ng kautusan. May connection ba ito sa mga banal nating larawan na kung tayo ay lumuhod at humahalik sa mga banal na larawan ay hindi tayo lumuluhod sa larawan kundi lumuluhod tayo sa ipinipresenta ng larawan o sa inilarawanan ng larawan? Bro Ta? okay, hirap talang tanong, Brother John. Pero yung tansong ahas niya sa numerous refrigeration yung kang Jesus, yung napako ng ating Panginoong Hesus sa cross para maligtas po tayong lahat. Pero yung tanong niya, in connection o in relation ba sa pagdasal natin na pagsarap ng harap ng Yes, may connection ba daw yun sa pag-venerate natin sa mga larawan na ang atin namang pag-venerate ay doon sa ipinipresenta ng mga nilalarawanan na larawan, Bro Ta? Okay, so kung tingnan natin, kahit yung mga apostol nagagawa ng mga milagro pero hindi sarili nilang kapangyarihan, by divine intervention. So yung ni San Pablo, di ba? Makapagaling ng may sakit yung yung panyo niya, di ba? Nakapagaling may sakit. So, may divine intervention, hindi yun basta-basta. Kung basahin natin ang
kaalam naman, karunungan ni Solomon sa SGS. Kung ating basahin, mayroon kayong yan, brother dyan, no? Ano yung Kaalam ni brata? Solomon. Ano yung brata? Wala akong karunungan ng Solomon dito. Baka si John Ray meron. Sa ating cellphone isa. meron sa akin pero sa Duay Rhymes. Kaso kasi sa Duay Rhymes, iba kasi ang pagkasabi eh. So sa tingnan mo na lang sige tingnan lang natin ito sa internet na lang, internet. Sa internet na lang. Kaalam ni Solomon size Jess. Okay, so para makita natin may pakita natin yung talata sa ating mga manonood kasi karamihan kasi ng ating mga kapatid ay na parang protestante na rin dapat mabasa litra por litra sa Bible. So ibigay lang natin yung okay, so ito po ating mababasa brota no sa Biblia. Ito po ang nakalagay sa kaalam sa SGs. Ito ang mga banal na bagay. Ito ang mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Kapag natutunan ninyo ang mga aral na ito, maipagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghatol, brota. Okay, maraming salamat sa pagbasa, Brother Jundre. So, yung itong mga banal na bagay, so lahat ng hindi lang yung mga rebulto, lahat ng mga sacramentals, kung gamitin natin sa maging banal, ay yun ang makipagtatanggol natin panahon sa paghukom. So, ibig sabihin, yung lahat, hindi lang rebulto, lahat ng mga sacramentals, pag mablis na sa pari, yun na ang tinutukoy sa karunungan ni Solomon. At saka yung iba, kasi yung iba, sabi yung sa report, Brother John, sa lahat natin kasamahan, medyo na exaggerated na lang, Brother John Ray, dahil ng iba, punta lang ng translasyon sa Black Nazarene, sa report ng balita, mga 3 million ba yun? Ang nagpunta sa translasyon, pero sabi ng iba, nagpunta lang panahon sa kapistahan, pero hindi yun nagpunta araw-araw sa para magsamba. So, isa na problema sa mga nominal na mga Katoliko. So, pero hindi natin dahil ang iba, dalawang ating pagtingin sa larawan, yung affective at cognitive. So, posible, ang iba dahil basta sa mga testimony, nabigyan sila ng miracle sa milagro based sa mga testimony, sa mga interview sa National TV. Yun ang dahilan na panatan ng hybrid translation ng Nazarene, nandun sila. So, depende na yun, Brother John Ray. Pero yung mga napagaling, so hindi yun sarili ng kapangyarihan kung sa atin ay divine intervention. Kahit pa si St. Vincent Ferrer, siya ang pinaka-daming mga milagro na gawa. Pero hindi yun sarili niya dahil sa pagkabanal niya, divine intervention. So yun lang siguro, baka may dagdag at di magkasamahan, Brother Henry. Tanong po, galing kay Anonymous, no? Sino bang Anonymous to? Anonymous nga eh. Sabi niya, napakinggan ba ng Diyos ang dasal kapag may mortal sin ka? Well, kapatid, dito sa Isaiah, no? Ato sabi ni Isaiah sa Isaiah 59:2, ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos at yun ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw niyang makinig sa inyong mga dalangin. So yung mga kasalanan natin ang hadlang talaga kung bakit hindi tayo napapakinggan ng Diyos, Brother Anonymous, no? So naway nakuha mo ang direktang sagot sa iyong magandang katanungan.
So dito kay Brother Warren Gabales, ayan, sabi ni Brother Warren, by kaabag, pwede bang i-excommunicate si Father Archie Guerreva? Brother Angel, Sino yun? si Father Archie, yung hindi na naniniwala sa purgatorio, ang dami na hindi pinaniniwalaan. Yes, kapag sinabi ng mga bishop po kasi mag-aano, kaya si Pope, no, mag-excommunicate. Kung naalala nyo, yung bishop na kumokontra sa mga turo ni Pope Francis, kailan lang, di ba? So, you're fired, sabi. So, fired siya. So, pwede po kapatid, no? Tinitingnan yan ang gaano ba ka-grave yung kasalanan niya, no? So, tinitingnan pa yan. Ang simbahan naman kasi di naman agad-agad, mga kapatid, mga brothers and sisters, paalala, no? Yung mga ganyan, hindi naman sila agad-agad na nag-excommunicate. Ang ginagawa niya, bibigyan pa yan ng mga binibigyan pa ng mga disciplinary actions, minsan kinakausap pa yan. Yung bishop na natanggal o cardinal na natanggal na kumukontra kay Pope Francis, ilang beses na yung kinausap actually, no? So, sa mainland, sa US. So, ilang beses na po yung ilang beses na yun na kinausap na yung lahat ng yung parang SSPX na rin ng style kontra kay Pope Francis. Ilang beses hindi pinapansin. So, siyempre, kailangan yung mag-decide ni Pope Francis. You're fired. So, in-excommunicate na siya. But still, sabi nga, still a bishop. Pwede siya pero sabi nga, valid yon pero illicit yon. Pagdating sa simbahan, hindi na siya kinikilala ngayon as a bishop. Depende pa yon kapatid, hindi agad-agad, no? Bibigyan ng mga disciplinary actions, bibigyan pa ng mga kung ano-ano pang yon, ng chance para makipag full communion of the church. Ang ibig sabihin ng full communion of the church, in other words, lahat ng mga dapat nagpapasakop ka, no? So kung ano man ang sasabihin ng ating Papa pagdating sa spirituality. So, and Pope knows better, no? So yung mga ganyang turo na hindi purgatory, mga church father nagsabi yan, mga dogma yan, mas matindi yan. Kung tutuloy-tuloy niyan, yes, pwede ma-excommunicate kapatid, no? Yun po yung nangyayari sa mga bishop ngayon na na-excommunicate. Tuloy-tuloy ang pagkontra nila sa Holy See at sa turo ng mga church father at mga pope natin. Pwede yun kapatid. Yan, maraming salamat Bro Angel, no? At sa aklat ni Bishop Laramuro nga, mayroong automatic excommunication, no? Yung mga hindi na sumusimbahan at automatic 'yon. Yung hindi ka na makikinig sa Santo Papa, si Father Archie, tahasan talaga niyang tinalikuran ng pananampalataya, pero pari pa rin siya, pero ayaw na niyang paniwalaan ng purgatory, no? So, automatically excommunicated din, pero syempre, kinakailangan pa rin ng ng boses ng simbahan. Process. Kadaan pa yan. Bro, yun Pero may ako dito, kakaiba yung tanong niya. Okay, yes Bro Angel, pero sa aklat ni Bishop Laramuro talaga, automatic excommunication yung mga heretics nga, automatic din no? Yung mga ayaw na maniwala sa dogma ng simbahan, automatic po yun, no? Without knowing lang na nawala na pala sila sa grasya, no? Na nasa ng ating inang simbahan, na pamumuno ng ating inang simbahan. Isa na lang siguro Bro Angel, kasi sige, bro. Isa habang hinihanda ko yung prepare. Sige. Galing kay Brother Upper Boy Mix TV, sabi niya dito, tanong ko Bro John Ray, bukas kapistahan ng Senior Santo Niño sa aming lugar. Ang palabas ngayong gabi ay tinatawag na Miss Pukot or Miss Pukot. Nakapanti at bra na lang. Tanong ko, may karapatan ba taga-simbahan magbawal? Well, alam mo, Upper Boy Mix TV, no? Ang simbahan hindi nagkukulang sa
paalala sa kanyang mga anak na huwag gawin ang mga bagay na yan dahil yan ay kasuklam-suklam talaga yan sa mata ni Yahweh. Pero walang kapangyarihan ang simbahan kapag gobyerno na ang nagpahintulot kasi meron nga po tayong separation of power, no? So will ng government yan na ipalabas yung mga ganyang kalaswaan, no? Sa panahon ng kapistahan. May mga ganun talaga, kahit sa amin ganyan din. So walang magagawa ang simbahan dyan kasi kapangyarihan ng gobyerno ang nag-utos niyan. Pero ang simbahan sa kanyang mga anak ay palaging nagpapaalala na huwag gawin ang mga bagay po na yan, no? Lalong-lalo na nakapanti at nakabrana. So kung titingnan nga lang natin ang Bible, delikado na eh. Ito nga lang, magsuot ka ng pambabae kung lalaki ka, suklab-suklab na to sa mata ng Panginoon, no? Lalo pa yung ganyan. Wait basahin natin sa Deuteronomy 22:5, no? So ito ang ating mababasa, brother, no? Ayan. Sabi dito, hindi dapat magsuot ng kasuotang panlalaki ang mga babae o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae dahil kinasusuklaman ng Panginoon na inyong Diyos ang gumagawa nito. So kasuklam-suklam po sa Panginoong Diyos, yun pong mga ganyang bagay. How much more yung nakapantit, nakabra na lang, no? Ano ba ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 5:22? Ito ang ating nababasa, no, na babala sa ating lahat, babala sa lahat, no? Sa 5:22, ito po ang sabi, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din, at ang humahamak sa kanyang kapatid ay magsabi sa kanya wala kang silbi ay dadalhin sa mataas na hukuman, at ang sino mang magsabi ng ulol ka sa kanyang kapatid ay mapupunta sa impyerno. Sa 25 yata yun, no? 25 ba yun? Saan nga ba talata yun, Bro Angel, yung pangungulo niya sa tingin? Matthew 5:28 ba yun? 28 to? Ayan. Yes, 28. 28 pala. Sabi dito, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang tumingin lang sa isang babae ng may masamang pagnanasa ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang isip. Tapos ikaw na may authority as a government official, ikaw yung nagbibigay o ikaw ba yung nag-feed sa mga tao para mag-isip ng kasamaan? Sabi ng Panginoong Jesucristo dito, ano yun? Sa Holy Bible, sabi ng Panginoon, tumingin ka lang sa isang babae ng may masamang pagnanasa ay nagkakasala ka na ng pangangalunya. So, ano talaga yan? That is a very, abomination, no? Before God. Kaya hindi talaga yan dapat sana mangyari. Pero yun nga, dahil meron pong separation of power, walang magagawa ang simbahan sa alituntunin ng gobyerno. Pero doon sa mga anak, makinig po lahat ng mga Katoliko pag may mga ganyan, huwag po ninyong tangkilikin. No, mas maigi pang tulog na lang kayo sa inyong bahay, nuod na lang kayo ng punto por punto pala. Okay, Bro Angel? Yes, ito interesting, no? So ano po tayo ngayon? Parental guidance muli. Lahat ng mga nakikinig ngayon, mga bata, takpan nyo yung patakpan yung mga tenga nila. No? So mayroon tayong tanong dito, isang Mr. po, no? May tanong siya rito, medyo sensitive ang tanong. Sabi po rito, subukan natin si Bro Romel naman para makasagot siya. So baka kung ano yung ano niya rito. Bro Romel, para makapag-participate si Bro Romel. May tanong dito, Blessed Friday po, Bro Angel, sabi niya. Tanong ko lang po, kasalanan ba na nag-masturbate siya for sperm analysis? So in other words,
halimbawa ang isang tao, mga bro, no, sino pwede masagot? Meron akong konting ano rito, pero halimbawa may for sperm analysis or medical reasons, kailangan niya ng mga, di ba, may mga ganyan na may fertility counts, medical reasons. Ang tanong kasalanan ba daw yon at kailangan ba niya daw i-confess? So, sinong gustong sumagot muna? Bro Romel, may idea ka? Wala yata si Bro Romel, Bro Angel. Sige, Bro Junri o Bro Tata? Yes, dito sa katikisim natin, pinahintulutan yan basta medical purposes, no? Saan ba yun? Saan ba yung ano ng... Pwede po yan, nasa katikisim 2301 ba yun? Wait nga, inahanap ko pa yung pinakatalata o pinakaano ng katikismo para mabasa natin. Wait lang nasa may ano yun sa may cremation yun hanapin ko lang yung cremation yun 2301 nga. So 2301, no? So ito ang ano yung pinakatanong niya, Bro Angel, no? Medical purposes, no? Yes, sperm analysis sila kailangan. Sperm analysis, no? So medical purpose. So kailangan sperm ng tao talaga. Oh, yes. Sabi kasi dito, pero ang problema ito. Sa mga patay kasi ito pero hindi ko lang alam kung pwede ito i-apply sa buhay, no? Sabi kasi dito, the bodies of the dead must be treated with respect and charity in faith and hope of the resurrection. The burial of the dead is a corporal work of mercy. It honors the children of God who are temples of the Holy Spirit. Sa 2301, ito kasi ang sabi autopsies can be morally permitted for legal inquest or scientific research. The free gift of organs after death is legitimate and can be meritorious. So, Autopsy. after death, autopsy. Hindi ko lang alam kung Hindi yan sperm analysis. kung Hindi yan pwede ba. medical reason ng sperm, masturbation. Pero sinabi Autopsy kasi yan. dito, kaso lang sinabi dito for scientific research. Yun kasi Yung ang sinabi niya. autopsy pwede talaga scientific research. For scientific research kasi yung sabi niya, sinabi kasi dito scientific research, kaso nga lang patay na inano Oo. dito. Patay na yan. So kanina may pinakinggan ako na isang I don't know, theologians ba yun or isang tawag dito, isang philosopher, in-interview siya. So pero yung tanong kasi about research sa science pero well kung talagang needed, no? Kasi hindi naman pwede kasing bumili, Bro Angel, no? Kasi wala namang mapagbilhan yan. Wala namang mapagbilhan. So, ang sabi kasi nung kaganina na narinig ko, no, yung lahat ng bagay na ginawa ay meron siyang moral purposes, no? Like yung martilyo daw. Tulad niya yung martilyo, ang purpose ng martilyo para pampukpok sa mga bagay, no? Yun talaga ang kanyang paggagawa, may purpose, no? At yun nga yung sa tao naman, no? Ang moral purpose ng tao is procreation. Yun ang sabi niya, procreation. So hindi mo pwedeng sirain yung procreation sa isang bagay na sinabi niya beneficial sa iyong tawag dito, yung kahalayan. Pero pleasure. for pleasure. So yun talaga is bawal yun. Kaya nga ang masturbation, pinagbabawal talaga ang masturbation. So dahil hindi siya nag-procreate, bagkus pinapatay mo pa yung mga similya mo. Ang sabi nung narinig ko kanina, yun nga, bawal. Pero yan nga, mahirap siya sagutin, no, kasi for scientific purposes hindi ka naman pwedeng bumili ng similya dahil wala ka naman mapagbilhan yan para sa pag-aaral mo.
At teka lang, no, naalala ko pala bro Angel, ang ganda nung ano kaganina, yung second reading, naalala mo yung second reading kaganina? Yes, Ang ganda what 1 Corinthians chapter First 3. Corinthians, sa chapter 3, sa 13 yata. 15, Sa 16, mahaba. Umpisahan natin sa saan banda parte yun na yung katawan natin hindi pwede gamitin sa immoral. Sa taas. Saglit lang umpisahan natin siguro sa Jess, no? Ang ganda ng ano kaganina, ang ganda ng second reading. 13, Sa 13 ba? 13, 14 yun, bandang Sige, basahin natin ang 13, 14 Okay, ito yung ngunit sa araw ng paghuhukom, makikita ang kalidad ng bawat isa, susubukin sa apoy. Kung ang itinayo ay hindi dito, baka sa baba, sa taas pa. 15 kaya. Ang ganda ng ano kaganina ano kayang version ng Bible yung binasa namin kaganina sa simbahan. Na ano nga ako na ang ganda kasi talagang ang katawan natin ay sa Diyos, hindi pwedeng gamitin sa immoral. Sa kahalay. O hindi pwedeng gamitin sa immoral. Immoral, hindi talaga pwedeng gamitin sa immoral. Ano ba yun wait lang hinahanap ko pa yung talata. Sige, wag na lang, no? So, yun bro Angel, no? Ang sa CCC meron talagang na mabasa na pwede yung scientific for scientific purposes, pero yun nga lang dahil yun ay after death. Hindi ko lang alam sa yung habang nabubuhay tayo kung pwede din ba yun. Ang according do sa narinig ko kanina na isa pong dalubhasa sa aral ng simbahan, procreation dapat, no, hindi pwedeng gamitin sa iyong hilig. Since yan ay scientific research, sige bro Angel, ikaw na lang siguro magbigay ng sagutan bro Angel kung pwede ba yan ayon sa turo ng simbahan. Okay, sige bro. Ito po una, CCC 2352 bro Jando. Ano yan bro, CCC? 2352, tapos pakihanda yung dalawang sagot kong ibinigay dyan para may batayan tayo. Tungkol sa sample ng medical reason. 2352. Yan. Okay. Sabi sa CCC 2352 ay ganito ang ating wait lang browser. Okay. Ito natin yung natin sa screen. Yan. Sabi ganito, by masturbation is to be understood the deliberate stimulation of the genital organs in order to derive sexual pleasure. Both the magisterium of the church, in the course of a constant tradition, and the moral sense of the faithful have been in no doubt and have firmly maintained that masturbation is an intrinsically and gravely disordered action. The deliberate use of the sexual faculty for whatever reason outside of marriage is essentially contrary to its purpose. For here, sexual pleasure is sought outside of the sexual relationship which is demanded by the moral order, and in which the total meaning of mutual self-giving and human procreation in the context of true love is achieved. To form an equitable judgment about the subject's moral responsibility and to guide pastoral action, one must take into action the effective immaturity of force of acquired habit, conditions of anxiety or other psychological or social factors that lessen, if not even reduce to a minimum, moral culpability. Ayan po, malinaw sa catechism natin, no? Una, yung masturbation sa lahat ng mga tao, kagaya na sinabi ko kahapon, is considered din parang yun nga, no, sabi ng simbahan is abortification. Para ka rin nag-abort. Bakit? Yung seed of life tinatapon, which is natural law, sabi ni God from Genesis. Sabi niya, di ba, napakalinaw na magpakarami kayo. So in other words, ang sperm cell po sa lahat ng nakikinig ngayon, ginagamit yan para sa pag-procreate ng tao, no? Kaya nga hindi pwede talaga na itapon mo lang na itapon yung just for sexual pleasure, which is against the commandments of God.
sa fifth commandment na thou shalt not commit adultery. So delikado po 'yon, no? Nagfo-fall ka sa adultery nun. Ngayon, at the same time, yung binasa natin kahapon tungkol sa Biblia, no? Kasi consider na rin na withdrawal. Kahapon may nagtanong online sex, no? Yun nga po, consider na pagtatapon ng similya. That's against the law of God. That's against mortal sin po yan. Ulitin lang natin, Genesis 38, 9 to 10, bro. About masturbation muna, wag mo, saka na tayo, later on, punta tayo sa medical reason. Sige po, Genesis 38, 9 to 10, bro. Jando, ulitin lang natin yung kahapon. 9 to 10, bro. Yes, bro. Ito sabi, alam ni Onan na hindi ituturing na kanya ang magiging anak niya sa kanyang hipag. Kaya itinatapon niya sa labas ang kanyang binhi upang wag magkaanak ang kanyang kapatid sa pamamagitan niya. Ito'y kasuklam-suklam kay Yahweh kaya't pinatay rin siya. Word pinatay. Nako. So yung mga nagwi-withdrawal, yung mga nagko-contraception just for pleasure kasi ginagawa. So pagtatapon talaga no, pati masturbation, pagtatapon na similya ng tao, karumal-dumal sa Diyos. Kaya lahat ng mga nakikinig ngayon, sabihan niyo po, sana may ano niyo to, hindi po tayo nagtuturo sa sarili natin, tayo nagbabasa lang, okay? Binabasa natin yan, nagtapon siya ng similya. Yung masturbation, pagtatapon, yes. Online sex ba, pagtatapon, yes. Withdrawal ba, pagtatapon, yes. Contraception ba, nagtatapon, yes. Unless, no, yung pareho may edad na, tinanong ko yan, ba, may edad na yung nagkasal, both Samson Roa, tsaka yung ano niya, mga may edad na, hindi na pwede magkaanak. Yung po, tinanong ko sa pari yan, pwede yon kasi tanggap ng simbahan, hindi na sila magkakaanak. Pwede yon mag-make love sila kasi nawalang anak. Ano pa yung ina-allowed? Pwede rin po na yung allowed na simbahan, lilinawin natin, yung ano natin, calendar method. Dalawa lang. Kung may edad na kayo, pwede kayong magtalik na wala na talagang magagawang yung may edad na dahil di siya magkakaanak. Legal po na sa simbahan na 'yon. At yung calendar method. Outside that, ulitin natin, masturbation na for pleasure, contraception for pleasure, lahat yan, withdrawal, online sex, immoral po yan, mortal sin. Let's you go to confession po, no? Ang talaga solution, pigil at pigil pa. Hindi siya ganun kadali, pero sabi nga, mas maganda siguro magtiis na tayo sa lupa kaysa magtiis tayo sa kabilang buhay, no? So magtiis ng konti dito, at least sa kabilang buhay naman, walang hanggang kaligayahan sa heaven. Now the question is, paano po yan kung gagamitin namin sa medical reason? Ayan, diyan papasok po yung simbahan na, of course, in every rule there is always an exemption. Now, may dalawa tayong sagot po dyan. Ayan nga, no? Bro Jando, yung binigay ko sa'yo dalawa, unahin natin, sagot ng simbahan. Okay, can a Catholic give a sperm sample? Sabi ganito. However, there is a preferred, more respectful method taught in the Catholic Church that upholds the dignity of the man. The alternative, which does not contradict the love and life-giving purpose of sexual intercourse, includes collecting a semen sample privately at home. Okay, so baba mo pa ng konti lang from the start tayo, no? Tagalogin natin. Hindi, yung una muna, yung kanina muna, bro. Ayan, so good news, no? Sabi diyan, however, ayan na, pero sabi niya, although bawal talaga yan, kasi nga, dahil nga talagang ang sperm is just for, sabi niya, no? Love and life-giving, okay? Life-giving, procreation lang. Pero sabi naman niya, meron niyang nire-respect yung method, respectful method taught in the Catholic Church. Ano yon? Includes, taas mo na konti, bro. Good news is, collecting semen sample privately at home. So in other words, nire-respeto nila yan, permissible yan. So good news po, wag lang nating gawin lagi, no? So
Kung medical reason, sabi ng simbahan, pwede po yun. Actually, naalala ko tuloy nung nasa college ako, no? Ang Holy Angel University po, doon ako nag-college at yun ang may theology kami base, may mga subject kami ng theology pa. Pari talaga ang professor namin, pari talaga. Na hindi ko makalimutan yon to kasi pag ano na ako noon, nasa church na ako, pagdating sa mga ganyan, lalo na sa mga theology yung ganyan, ano ko talagang yung mindset ko na nandun lang. So nakakabisado ko yung mga turo kahit nung pa matagal na panahon. Naalala ko sabi ni Father, yun nga, isa yan sa mga permissible na simbahan. Ano pa, yung, di ba, paggabi, panaginip, yung, sabi niya nga, wet dreams daw, di mo naman daw kasalanan yon, permissible din yon. Di ba, may mga nag-wet dreams na, baka may magtanong, permissible yun kasi hindi mo, siya, kasi tulog ka. Unless, may kulaging nangyayari yon, abay, incubus o succubus na yon, di ba, usapan yun. But, medical reason, pwede po. So may pangalawang sagot po dyan yung ano natin, Bro Jando, yung second message ko. Okay, ito yung second naman. Ito. Yan. Sabi ganito. It is generally considered permissible for married couples. Hindi kita, bro? Hindi, takpan eh. Hindi, yung mukha ko. Okay lang ba yun? Para mabasa nila at sabihin na lang para may batayan. Pwedeng pakita, paano ba yun? Pakita daw sa screen, Bro Jando, screen. Sa screen? Ay, hindi makita sa screen pala. Ito. It is generally considered permissible for married couples to obtain seminal fluid samples from a non-lubricated perforated condom after normal intercourse. This non-reactive, non-lubricated polyurethane Yes. sheets are available for this purpose from Apex Medical Technologies. Medical technologies, yun lang. So, dun lang po tayo, no? Baba mo ng konti, is permissible sa kapatid. So, good news sa'yo, bro. Ano ba pangalan nito, brother, no? Na nagtanong. Permissible po yan, medical purpose. Ayan, dalawang batayan po natin binigay. Baka sabihin naman ng iba yung nag-iimbento tayo nagbabasa lang. So, yun. Permissible po, no? Medical purpose. Baka yung iba umaayaw yan. Halimbawa, sinabihan sila ng doktor, fertility sperm counts, titingnan mag-ano kayo, ganito. Tapos baka umayaw. Hindi po. Permissible po ng church yun, no? Basta yun lang po yung mangyayari. Pero mas maganda, sabi nyo, dahil hindi ka naman pwedeng mag-ano pag hindi ka nag-iisip ng masama. So, pag nag-isip ka naman ng kahalayan din, yun doon papasok yung kasalanan. So, kung ganun ang nangyari din, mas maganda, sabi ko kay brother, you go to confession na lang din para masigurado tayo. So yun po yung sagot, kapatid, permissible, no? At kung may kahalayan na ano yun, na pag-iisip din, so you go to confession na lang para sigurado. Yun po, kapatid. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. And then, Saka, Bro Jando, yes. thank you pala kay binigay niya yung kay Sister Share Not Greed. Binigay niya yung kanina, yung second reading, napakaganda kasi. So basahin lang natin yung second reading, no? Sa 1 Corinthians 6:13 to 15 to 20 pala, hindi 1 Corinthians 3. So ito ang ating mababasa, no? Related po sa katanungan, no? So ito ang sabi ni San Pablo, no? For the stomach and the stomach for food, but God will do away with both the one and the other. Sabi dito, the body however is not for immorality, but for the Lord, and the Lord is for the body. Makalinaw po dyan, no? God raised the Lord and will also raise us by His power. Do you not know that your bodies are members of Christ?
Shall I then take Christ members and make them the members of a prostitute? Of course not. Or do you not know that anyone who joins himself to a prostitute becomes one body with her? For the two, it says, will become one flesh. So, nagiging isa. So, but whoever is joined to the Lord becomes one spirit with Him. Yang sabi dito sa 18, avoid immorality. Yang sabi dyan. Sali na dyan yung masturbation, syempre. Every other sin a person commits is outside the body. But the immoral person sins against his own body. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God, and that you are not your own? For you have been purchased at a price. Therefore, glorify God in your body. Yun lang. Bro, maganda yung talatang yan, bro. Tagalogin natin din sa mga simpleng taong di para mas maintindihan. Bro, ilagay mo sa screen niya yan. Napakaganda kasi yan. Dinagdag kanina sa yan. Bro Jando, unang Korinto, chapter 6 po yan, kapatid. 13 to 20. 13 to 20. 13 to 20. Sige, ikaw naman, Bro Jando. Lakihan mo, Bro Jando, para mas... Teka. Ano yun? Unang Korinto? 6:13 to 20, Tagalog version. Tagalog para mas Okay, 13 na to mga tao. 20, Tagalog version. Ito sabi. Napakaganda po niyan para sa atin lahat. Ay, sis! Sabi ganito, sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo yan. Ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa imoralidad sapagkat ito ay para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Sandali, natin yun napakaganda nun. Ang katawan Isa-isahin. ang ganda nun sa 13. Bro, wag mo nga tanggalin. Bro Jando? Ay, di ko naman tinatanggal, bro. Ayun. Sabi niya, malinaw po yun. Ang sabi rito, ang katawan ay hindi para sa immoralidad. No? Kapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat po ng kalalaki at kababae sa buong mundo, i-share nyo to. Hindi po kami nagsasabi sarili namin. Ang katawan ay hindi para sa immoralidad sapagkat ito'y para sa paglilingkod. Kaya nga ang purpose talaga natin maglingkod, no? Sa lahat ng mga nakikinig po ngayon, i-share nyo po ito. Binabasa lang po natin ito. Ito'y para sa ating kaligtasan. Sige po, tuloy 14, bro. Okay, sa 14 naman ganito, muling binuhay ng Diyos si Jesucristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Tuloy, bro. Patuloy ng 20 yan, Bro Jando. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbebenta ng aliw? Hindi! Hindi ba ninyo alam na magiging isang katawan ng bayarang babae at nang nagigipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalawa'y magiging isa? Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. Iwasan ninyo ang imoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao at hindi nakakasira sa katawan. Ngunit ang gumagawa ng imoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Di ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Ayan, napakalinaw mga kapatid, no? Magiging guide po sa atin lahat yan, no? Sa lahat ng mga nag-iisip ng kahalayan, materialism sa mundo, dahil si Jesus hindi po siya na ganon. Lahat po ng mga kamunduhan, no? Ito pa yung pagpapaalala sa atin, no? Focus more on spiritual tayo. No, napakalinaw po niya, no? Kung gusto mo maligtas, focus ka sa spirituality.
Bakit? Pag inunan mo naman na lahat ng pangangailangan mo, sabi ni Jesus, ibibigay naman eh. Unahin mo muna ang Diyos, spirituality, immoralidad, tanggalin po, no? Naku, baka abutan tayo. So, yun po yung napakalinaw, ayon po sa Biblia, no? Binabasa lang po natin. Salamat sa Diyos. Back to you, bro, Jando.